Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, narito na po ang pagpapatuloy ng aking kwento. Kuya E, hindi ko maipaliwanag ang takot ko nung mga panahon na yun. Naisip ko ang mga magulang ko. Akala ko katapusan ko na. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin yun. I was just 15 years old who was enjoying my teenage life. Napakasakit, Kuya E. Oo, talagang literal na napagsamantalahan ako. Kung idetalye ko kung ano yung mga pinagagawa niya sa akin na akala niya siguro ay babae ako. Dala siguro ng paggamit niya ng MJ noong mga panahon na yun. Hinalikan niya ako na halos lamunin niya ang bibig ko. Nanginginig ako at gustong kumawala pero masyado siyang malakas at hindi hamak na mas malaki sa akin. Kuya, tama na. Pero parang wala siyang naririnig. Bagkus, pilit niyang ibinaba ang shorts ko. Kuya, huwag, maawa ka. Hindi po ako bakla. Pagmamakaawa ko. Jay, sandali lang to. Pagbigyan mo na ako. Hinawakan niya ako sa dalawang balikat at pilit na ibinababa patungo sa harapan niya. Jay, huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Sige na, lantakan mo na. Kuya, tama na. Wala akong magawa, Kuya E. Wala akong lakas para labanan siya. Itinutok niya sa akin at pilit na ibinuka ang bibig ko. Doon ay halos masuka ako sa pinagagawa niya. Hayok na hayok. Akala ko tapos na. Pinatayo niya ulit ako at pinaghahalikan. Pagkatapos ay pinatalikod niya ako at ibinaba ang shorts ko. Jay, masarap to. Tiisin mo lang. Sa una lang yan masakit. Huwag, ayoko. Isusumbong kita kay Papa pag pupumiglas ko. Jay, sandali lang to. Pinilit niya akong pasukin, Kuya E, habang tinatakpan ng bibig ko. Nagawa niya ang gusto niyang gawin. Halos himatayin ako sa sakit. Yun ang pisikal na sakit. Ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Pero ang sakit na yon, isang linggo lang nawala na. Pero ang sakit na naiwan sa isip at puso ko, akala ko habang buhay ko nang dadalhin. Nakakaiyak, nakakagalit, bakit nangyari sa akin to? Ano bang nagawa ko? Nang makaraos siya, Jay, pasensya ka na. Inabutan lang ako ng L dahil doon sa tinira namin. Kuya E, gusto ko siyang murahin. Gusto ko siyang itulak, sipain. Suntukin pero wala akong magawa kasi nanghina ako ng mga panahon na yun. Jay, magsusumbong ka ba? Hindi ako sumagot. Jay, pag nagsumbong ka, may eskandalo ang pamilya mo. Pagpepestahan tayo ng mga tao. Sana walang makakaalam nito. Pangako ko sa'yo, hindi ko sasabihin kahit kanino. Sabi niya, anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ginawa sa akin to? Magkaibigan lang kami ng kapatid mo. Kung ano man ang mangyari sa amin na nakita mo, kapatid mo ang nagsimula noon, hindi ako. Siguro, ginusto ko rin yun, pero ang ginawa mo sa akin ay hindi maganda dahil pinagsamantalahan mo ko. Halos namamaos ako sa pagsasabi sa kanya. Pinagmumura ko rin siya, Kuya E. Jay, pasensya ka na. Niyakap niya ako at sabay sabing ayaw kong makulong at mapahiya ang pamilya ko at pamilya mo. Sana, huwag mo na lang sabihin. Halos pagmamakaawa niya. Nag-iba ang ihip ng hangin noong hinahali niya ako para siyang demonyo. Ngayon parang maamong tupa. Siguro nahimasmasan at wala na ang tama. Pinaandar ko ang motor sabay alis at iniwan siya. Pagdating ko sa bahay, buti na lang nasa kwarto na nila ang parents ko. Tumiretso na ako sa kwarto ko. Maya-maya kumatok si Mama. Jay, kumain ka na. Ma, kumain na po ako. Pagsisinungaling ko. Humiga ako at umiiyak. Ang gulo ng isip ko.
Sasabihin ko ba sa parents ko? Pero naisip ko ang sinabi ng hayop na yon na may eskandalo ang pamilya ko. Totoo pala yon. Gusto mong gumanti at makulong ang taong humalay sa'yo pero natatakot kang malaman ang iba ng ibang nangyari. Ang hirap, Kuya E, lalo na at bata pa ako noon. Wala akong pwedeng mapagsabihan sa dinadala kong problema. Natatakot akong pagtsismisan, kaya minabuti ko na lang na itago ang lahat. Iniisip ko ang pag-aaral ko, ang mga magulang ko, ang future ko. Ang daming gumugulo sa isip ko. Pakiramdam ko ako lang ang nakaranas ng ganito. Kasi sa mga balita, babae lang yung hinahalay. Kaya lalong ang sakit sa pakiramdam. Bago mangyari ang ginawa niya sa akin, naki-question ko na ang sarili ko na baka may feelings na ako kay Sen. Kasi gusto ko rin ang ginagawa namin. That time, nasa identity crisis na ako. Naiisip ko na rin na hindi ako straight at si Sen ang nagmulat sa akin ng bagay na yon. Kinabukasan, pumunta si Sen sa bahay. Jay, gising na, tanghali na. Dito si Sen. Hinahanap ka, sabi ni Mama. Pero wala akong ganang bumangon at ayaw ko na makita si Sen. Parang may nagbago sa akin. Kahapon lang, pinuntahan ko siya sa bahay nila kasi gusto ko siyang makita pero ngayon, ayaw ko na. Ma, pakisabi, antok pa ako. Magkita na lang kami mamaya sa basketball court. Hindi ako lumabas ng Sabado at Linggo. Hindi ako nakipagkita kay Sen at sa barkada. Pilit kong kinalimutan ang bangungot na nangyari sa akin dahil malapit na ang closing sa school. Nag-focus ako lalo sa pag-aaral. Isang araw, inabangan ako ni Sen sa school namin sa gate. Jay, bakit di ka na lumalabas? Tanong niya. Busy malapit na ang finals. Sabi ko na lang, daan tayo sa bahay, anyaya ni Sen. Lalabas kami ni Papa at mamaya. Sabi ko sa kanya, ganun ba? Sabi ni Sen, punta na lang ako sa inyo sa Sabado. Sabi ni Sen, may lakad kami ng mga classmates ko. Pagsisinungaling ko. Jay, graduate na ako next week. Inom tayo ng mga barkada. Punta ka naman. Sabi ni Sen, tingnan ko na lang. Sagot ko naman, bakit parang bago ka na? Iniiwasan mo ba ang barkada o ako? May nagawa ba ako sa'yo? Tanong ni Sen. Wala naman. Busy kasi. Mag 4th year na ako. Gusto kong mag-aral ng mabuti para makapasa sa university na gusto ko. Sabi ko naman. Buti ka pa. Alam mo ako, hindi ako makapag-aral sa college. Alam mo naman, wala kaming pera. Malungkot na sabi ni Sen. Pupunta ako ng Manila pagkatapos ng graduation kaya sana pumunta ka para magsama naman tayo bago ako umalis. Jay, di ko alam paano sasabihin pero naaalala mo naman siguro yung mga nangyari sa atin. Akala ko gusto mo rin yun. Akala ko gusto mo rin ako. Pero pakiramdam ko, iniiwasan mo na ako. Pero okay lang. Pupunta ako ng Manila. Sana maging okay ang buhay ko doon. Magtatrabaho ako doon. Houseboy daw. Mahabang sabi ni Sen. Hindi ako makasagot. Ewan ko kung bakit. Alam ko noon, gusto ko na siya. Hindi ako nagpakita sa gabi na sinabi niya. Hanggang sa pumunta na siya ng Maynila. Pero bago sila umalis, nagkita pa kami ng kuya niya. First time after niya ako na winalangya. Jay, pupunta kami ni Sen sa Manila. Sabi niya, di mo na daw siya kinakausap. Ako lang ang may malaking kasalanan sa'yo. Sana dumating ang panahon na mapatawad mo ako. Pinagsisisihan ko rin yung ginawa ko sa'yo. Lalo na, alam mo bang malungkot na rin si Sen? Siguro, namimiss ka niya. Niwasan mo raw siya pati barkada niyo. Kaya lalo akong nakonsensya. Kasi alam ko, ako ang dahilan. Sabi ng walang iya sa akin. Sana, huwag ka na bumalik dito at di na tayo magkita pa. Sabi ko sa kanya at kung ano-ano pa na masasamang salita ang nasabi ko. Tuloy ang buhay.
Kuya E. Nag-aaral pa akong mabuti. Paminsan-minsan, nakikipaglaro din ako sa barkada namin. Simula nang umalis ang magkapatid. Pero hindi na tulad dati na kahit gabi na, kasama ko pa rin sila. Natatakot ako. Nakikipag-close na rin ako sa mga kaklase ko na mga matatalino. Iba ang hilig nila. Puro aral at konting laro o kaya punta kung saan-saan. Masaya din naman, pero mas masaya ang mga barkada namin ni Sen. Kaya lang, na-trauma ako sa nangyari. Nakapasa ako sa university na gusto ko. Kuya E, nagkaroon ako ng relationship during my college years na puro babae. Naka 3 girlfriends ako bago nakagraduate. Lahat yon ay intimate relationships, pero yung nangyari sa akin, hindi pa rin nawawala kahit anong pilit kong gawin o tago. There were nights I woke up and couldn't sleep dahil sa nangyaring yun. Masaya naman ako sa mga naging girlfriends ko at minahal nila ako at ako rin naman. Pero parang may kulang. Parang habang tumatagal, parang nawawalan ako ng gana hanggang sa makipag-break sila sa akin. Kaya wala ni isa sa kanila na umabot man lang ng 1 taon. Maraming tanong sa isip ko. Sino ba ako? Kung hindi ako hinalay, ano ba ang buhay ko ngayon? Masaya siguro ako. Although, di ko pa rin pinapabayaan ang pag-aaral ko. Napakahirap pala yung mga itinatago ka. Hindi basta-basta nawawala. Nakapag-graduate ako at nagkaroon ng maayos na trabaho. Gusto ko sanang mag-abroad, pero sabi ng parents ko, okay naman daw ang trabaho ko. Paminsan-minsan, iniisip ko si Sen. Namimiss ko rin siya, pero pag naisip ko ang kuya niya, nabibisit lang ako. Hindi na nga talaga bumalik ang magkapatid sa probinsya namin. Those years ay wala pang Facebook. Until 2011, nakita ko ang kuya niya kasi maraming common friends kami. Inad ko at inaccept naman after some time. Siya ang unang nag-message sa akin. Jay, musta na? Si Sen. Ito ang account niya. Ano daw? Jay, musta na? Si Sen, musta? Sagot ko. Ito ang account niya. Iba kasi ang mga pangalan niyo sa Facebook. Tagal ka na niyang tinatanong. Okay. God bless. Jay, may pa-God bless pa siyang nalalaman. Check ko. Account niya. May asawa at anak na pala siya at active sa church nila. Puro Bible verses ang nakashare. Sa isip ko, masaya ka at ganun na lang ba yun na ginawa mo sa akin? Parang sumariwa na naman sa isip ko ang ginawa niya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kinagabihan, may friend request ako galing kay Sen at may message sa messenger. Jay, kumusta ka na? Buti, nakita din tayo dito sa FB. Ikaw, musta? Hindi ka nagbakasyon dito sa atin. Sagot ko naman. Bakit? Namiss mo ba ako? Ikaw kasi, di ka man lang nagpakita sa akin bago ako umalis. Kumusta? May asawa ka na ba? Girlfriend or boyfriend? Sabi ni Sen. Hindi ako sumagot. Jay, biro lang. Huwag kang magalit. Namiss lang talaga kita. Baka ikaw ang may boyfriend dyan. Sagot ko. Hindi ako nagka-boyfriend dito. Ikaw lang ang naging boyfriend ko. Sagot naman. Ganon? Ang taging sagot ko naman. Jay, hanggang ngayon ba ganyan ka pa rin? Namiss ko ang dating ikaw. Masaya naman tayo nun, di ba? Alam mo, wala naman ako ginawang masama. Bukod doon sa ginawa natin na alam naman natin pareho nating ginusto. Oo, ginusto ko rin naman yun. Wala namang problema doon. Sabi ko, namiss mo ba Jay? Ang alin? Balik na tinanong ko. Ang ginawa natin, alam mo, ang saya ko noon. Akala ko talaga, okay tayo at magsyota na tayo noon. Bigla ka na lang nagbago. Okay, itutuloy po daw muli ni
Javen, ayun, kasi putol yung letter niya. Tapos minessage ko siya kung putol ba talaga to kasi wala man lang sinabi na itutuloy, ayun. Akala ko nagkamali lang siya ng kung saan niya ginawa o pinaste niya or kung whatever. Pero may kasunod na daw po ito na matatapos na. Okay? Hintayin na lamang po natin ang kanyang susunod na liham ng mga pabitin. Okay? Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.